Biko kayo dyan, bagong luto. Masarap at malalaki ang biko namin. Bili na po kayo. Anak, doon tayo sa bandang yon. Mukhang maraming taong nagkukumpulan doon. Maipapaubos na natin tong mga paninda natin. Kakanin po kayo dyan. Biko nyo po, masarap to. Oh, ano nangyayari dito? Bakit ang daming tao? May namatay ba? Hulya! Ay, Diyos ko! Ay, Carlo, ikaw pala. Ano ba nangyari dyan sa babae? Bakit siya nakahandusay? Tsaka bakit ganyan ang itsura niya? Napaka-brutal naman yata ng ginawang pagpatay sa kanya. Halos maburang mukha niya sa dami ng kalmot at sugat. Walang nakakita kung sino may gawa. Pero nakakaawa. Dahil hindi na makilalang bangkay ng babaeng yan. Ay, Diyos ko. Oo nga. Sino kaya may kagagawan yan? Magandang araw po, Miss Ligaya. At sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong YouTube channel na Aswang Confession. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Julia. At nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan na nagpapatotoo na ang mga nilalang na tinatawag nating aswang at mangkukulam ay nabubuhay din sa mundo natin. Kasalukuyan po akong nakatira sa Quezon Province dito sa Atimonan. Pero hindi ko pa rin po makalimutan ang lugar kung saan ko nasaksihan na makakita ng grupo ng mga mangkukulam at aswang. Taong 2011, doon sa isang baryo sa Iloilo. Ako po ay isang tendera ng kakanin noon at simple lamang ang kagustuhan ko. Ang makapagbenta ng marami para may panguulam kami ng aking inay. Sa paghahangad ko po na kumita ng malaki at makakuha ng mga bagong customer, ay napadpad ako sa isang baryo na mayroon palang isang madilim na lihim. At iyon ang iko-confess ko sa inyo. Halika, tuloy ka, Carlo. Naku Hulya, wag na. Nakakahiya. Gabi na rin. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Sige na, halika na. Kahit magkapi ka na lang. Pasasalamat ko na rin sa'yo dahil sa paghatid mo sa amin ni nanay. Sige na nga. Mapilit ka eh. Hulya, napansin ko, medyo malayo na yung napuntahan ninyo ni Aling Senyang sa pagtitinda. Payo ko lang. Huwag na sana kayong lumapit pa doon sa lugar kung saan may natagpo ang bangkay na babae. Ha? Bakit naman, Carlo? Kailangan din kasi namin ng mga bagong customer. Mukha kasi nagsasawa na rin ang mga taga-barangay namin sa kakanin. Basta Hulya, bilang kaibigan, pakinggan mo na lang ako. Sige. Hindi na ako pupunta sa lugar na yon. Doon na lang sa baryo nyo. Ano? Wag! Wag doon! Bakit naman? Basta, sa isa sa mga araw na to, pupunta ako doon. Bumili ka sa akin, ha? Hindi ko alam, Miss Ligaya, ang ibig sabihin ng kababata kong si Carlo noong mga sandaling yun. Oo, nakaramdam ako ng takot nang may nakita kaming bangkay sa lugar na yun. Pero bilang isang naghahanap buhay, kailangan mo rin talaga ng matatag na loob at matibay na sikmura. Kaya nga ayoko sanang magpadaig sa takot. Kailangan namin ni inay yun para mabuhay kami sa pang-araw-araw lalo na't may katandaan na siya. Minsan nga, Miss Ligaya, hindi ko na isinasama si nanay sa pagtitinda. Dahil hinihingal na rin siya sa mahabang lakaran. Kaya naman hindi ko na pinansin noon ang sinasabi ni Carlo sa akin. Hanggang sa makauwi siya. Nay! Bakit nandito pa kayo sa sala? Hindi pa kayo natutulog, gabi na ho. Tinatapos ko lang tahiin itong palda ko, anak. Hindi ko na ito sinusuot. Ilang taon na rin. May kaunting punit lang pero kapag natapos ko na to, magiging bago na ulit at pwede mo nang maisuot. Nanay talaga. Huwag na po kayo mag-abala pa. Meron pa naman akong maisusuot eh.
Ang dami ko pang ang palda dyan. Hayaan mo na akong tapusin to, anak. Ito kasi yung suot ko noon. Noong sinagot ko ng oo ang papa mo. May sentimental value po pala yan sa inyo, Nay. Itago niyo na lang po yan. Hindi, Julia. Kailangan mo ito para makahanap ka na rin ng mapapangasawa. 27 anyos ka na. Malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Nay, hindi naman ako nagmamadali. At saka ayokong iwan kayo dito sa bahay. Kaya ayos lang na hindi ako mag-asawa. Basta't kasama ko po kayo. Huwag mo kong isipin, anak. Yung dalawa mong nakakatandang kapatid, may mga asawa at anak na. Kailangan mo na ring magbukod. Bumuo ng sarili mong pamilya. Pinahanap niyo po ako ng mapapangasawa. No boyfriend since birth po ako. Yun na nga ang iniisip ko. Ni kasintahan wala. Hindi ka nagkaroon ni isa dahil lang ayaw mo kung mapabayaan. Piliin mo naman ang sarili mo, anak. Dahil halimbawa, paano kung mawala ako? Kung mamatay ako, hindi pwede na umasa ka lang na lagi mo kong kasama. Anak, dapat makahanap ka rin ng magiging katuwang mo sa buhay. Nay, huwag niyo na po munang isipin yun. Matagal pa po yun. Matagal pa po tayong magsasama. Yung Carlo, bagay kayo noon, anak. Nay naman. Masarap sa pakiramdam na nakakapag-usap at nakakapagbiro kami ni inay sa mga bagay-bagay. Pero Miss Ligaya, kahit napabiro ang tono niya, ayoko pa rin dumating yung araw na mawala siya. Opo, tama siya. Hindi ako masasanay kapag hindi ko na siya makikita. Mama's girl ako eh. Tumanda ako sa piling ni inay at hindi ko muna inuuna ang sarili ko na magkaroon ng kasintahan o mapapangasawa man. Opo, wala akong karanasan sa mga sexual na bagay. Dahil panata ko po sa sarili ko na ibibigay ko lamang ito sa lalaking pakakasalan ko. Nay, aalis na po ako. Doon po ako dediretso sa baryo ni na Carlo. Mauubos tong paninda natin doon. Dahil hindi pa natin napapasok ang baryo yun. Sige, pero mag-iingat ka. Huwag kang masyadong magpapaabot ng gabi. Delikado, anak. Lalo pat, pwera pa raw yung natunghayan natin nung isang araw. Meron na naman daw natagpo ang bangkay. Lalaki naman daw. Ganun din. Wasa katulad ng lamang loob ang katawan. Medyo sunog nga raw kaya hindi na masyadong makilala. Nay, sa laki ng bias ng mga binti ko, mabilis po akong tumakbo. At saka nandun naman ang kaibigan kong si Carlo. Kapag medyo madilim na, magpapatid na lang po ako. May motor naman po yun. O siya, sige. Heto ang tubig. Makakalimutan mo pa. Salamat, Nay. Huwag masyadong kikilos ha. Ang ubo nyo. Kailangan nyo magpahinga, okay? Hindi na po ako nagpadala sa takot, Miss Ligaya. Ang nasa isip ko na lang noon ay makabenta para magkaroon na rin ako ng mga bagong customer. Dumiretso po ako sa baryo kung saan nakatira si Carlo. Hindi na po ako nagpaalam pa sa kanya na doon ako magtitinda ng aking kakanin. Heto po, 3.20. Salamat, Iya. Ang lakas naman yata ng loob mo na magtinda rito sa baryo namin, ano? Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Medyo liblib kasi ito eh. Hindi na ito madalas napupunta ng mga tinderang katulad mo. Ultimo nga yung mga nakatricycle na nagbebenta ng isda. Hindi na rin pumapasok dito. Hindi naman po ako magtatagal dito. Konti na lang din naman po tong bikong tinitinda ko. Ayos lang naman, Iya. Kahit gabihin ka, masaya dito kapag kumakagat na ang dilim. Ho? Anong ibig niyong... Julia, Uy, Carlo, ikaw pala. bakit yan nandito? Hindi ka dapat pumunta rito. Uy, pamangkin.
Magkakilala pala kayo ng sariwang tinderang ito. Bakit mo naman siya pinagbabawalang pumunta sa baryo natin? Nakakatuwa nga eh. Hindi na tayo mahirapan pang maghanap ng pagkain. Pagkain ho? Ano bang sinasabi niya, Carlo? Tito Dante, Kasi di ba may tinitinda siya? Ang sarap ng pagkain dala niya. Kakanin ito. Hindi ba iya? Opo, salamat po. Julia, tara. Doon muna tayo sa bahay. Yung mga titig sa akin ng tito ni Carlo ay nakatatak na ho sa isipan ko. Nakaramdam ako ng takot. Dahil mukhang hindi lang yun ang mga dala kong paninda ang gusto niyang kainin. Pasok ka. Ilagay mo muna dyan sa mesa ang mga paninda mo. Ikukuha kita ng maiinom. Salamat. Halata sa boses ni Carlo ang pagka-disappoint niya nung pumunta ako sa baryo nila. Para bang napakalaki ng nagawa kong kasalanan. Oh, uminom ka muna. Salamat, Carlo. Di ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pupunta rito? Ang tigas talaga ng ulo mo, Julia. Bakit ba kasi? Na hindi mo naman sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit ayaw mo akong pumunta rito. May nagbabawal ba? May ordinansa ba sa baryong to na bawal pumunta at magtinda ng taga-ibang lugar? Dahil delikado rito, Julia. Delikadong ano? Hindi kita maintindihan, Carlo. Hindi dapat pinupuntahan ng baryong ito. Hindi dapat kayo basta-basta pumapasok dito. May bisita ka pala, Carlo Apo. Lola? Dumating bigla ang lola ni Carlo. Si Lola Diling. Mahaba ang buhok. Kulubot na masyado ang balat at ang isa sa mga napansin ko sa kanyang muka ay ang napakatangos niyang ilong. At kahit matanda na, mahahalata mo pa rin malakas ang kanyang pangangatawan. Julia, si Lola Diling. Mana po, Lola Deling? Bakit mo naman tinatakot tong kaibigan mo, Carlo? Mabaya yan, hindi na yan bumalik dito sa lugar natin. Ewan ko nga po dyan kay Carlo, Lola. Ayaw po niyang papuntahin ako dito. Ang ganda naman po ng lugar niyo. Ang daming punong kahoy sa paligid. Presko. Kaya maganda magtinda rito. Nakita mo naman siguro, hindi ba? Halos walang nakatira dito. Iilang bahay lang ang makikita mo. Malalayo pa ang pagitan. Kaya pangit maninda dito, Julia. Kahit konti lang ang tao dito, dagdag customer ko pa rin yun, Carlo. Kahit hindi maubos tong paninda ko ngayon, at least natikman nila. Malay mo, sa susunod mag-order na sila sa akin ng maramihan. Birthday, fiesta, kahit pa sa patay gagawin ko yan. Sakto! Sa susunod na linggo, piyesta dito sa lugar namin. Pumunta ka, iha. Imbitado kita. At para hindi masayang ang pagpunta mo, mag-o-order ako sa iyo ng paninda mo. Ayos ba yun? Hindi. Hindi siya pupunta rito, Lola. Pupunta po ako, Lola. Hayaan niyo po yan si Carlo. Ay, salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon ko. Teka, mabuti pa. Tulungan na lang kita sa pagtitinda mo dito para hindi na maging delikado pa sa iyo na mag-isa. Tama ba, Carlo? Sasama po ako. Wag na. Dito ka na lang. Initin mo na lang tong dinuguan na binili ko. Dito ka na rin maghapunan, Inen. Sige po. Naipaubos ko, Miss Ligaya, ang aking mga paninda sa tulong ni Lola Diling. Madali kong naibebenta ang mga dala ko dahil ipinapakilala niya ako bilang kamag-anak sa kanyang mga kabaryo. Apo raw niya ako sa tuhod. At lahat ng napupuntahan naming bahay ay iniimbitahan ako sa paparating na fiesta sa lugar nila. Napaka-accommodating nila sa akin, Miss Ligaya. Mababait ang mga tao ron. Wala naman po ako nakikitang ikakapahama ko gaya ng sinabi ni Carlo.
Hanggang sa inabot pa nga ako ng gabi roon sa bahay nila. Naganda si Carlo ng dinuguang may lamang loob ng baboy ang sahog. Pagkatapos naming kumain, ay inihatid na po ako ni Carlo sa bahay namin gamit ang kanyang motorsiklo. Pero bago siya umalis, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Julia, Carlo, ang higpit naman yata ng hawak mo sa kamay ko. pwede bang payakap? Hindi pa man ako pumapayag na yakapin niya, ay niyakap na niya ako ng mahigpit. Mas ligaya, first time kong maranasan noon ang mayakap ng isang lalaki. Iba ang naramdaman ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit, Carlo? Bawal na bang yakapin ka ng isang kaibigan? Hindi naman. Pero naninibago lang ako sa'yo. Gusto kita, Julia. Gusto kita. Carlo, anong... Hindi na ako nakapagbigas pa ng ibang salita maliban sa pangalan niya. Biglang tumahimik ang paligid na parang may dumaang anghel dahil sa sinabi niya. Agad din siyang sumakay sa motorsiklo niya at nagpaalam na aalis. Gusto kong sagutin ang sinabi niya, pero hindi naman niya ako tinanong kung gusto ko rin siya. Kung sakali mo na itanong niya yon, maaaring oo ang naging kasagutan ko. Gusto ko rin siya, Miss Ligaya. Pero nandun pa rin ang kaba ng pagkaduwag ko dahil wala pa akong karanasan sa pag-ibig nung mga panahong yun. Ay, salamat. Naubos ko ng mga paninda ko. Makakauwi na rin ako ng maaga-aga. Lola Daling, uuwi na po ako. Hindi ko na po hintayin si Carlo. Maglalakad na lang po ako pa uwi. Halika muna rito. Tulugan mo muna ako. Sige po. Mukhang nagtatahi po kayo Parehas po kayo ng nanay ko. Mahilig ding manahi. Eto nga pong suot ko ngayon, no? Lumang palda ng nanay ko to. Tinahi lang din po para mabukhang bago. Heto, tignan mo. May ipapakita ko sa'yo, iha. Manika po ba yan, Lola? Mahilig po pala kayo sa mga ganyan. Ang ganda po. Kayo pong gumawa? Ikaw ang manikang ito. Oh? Ako? Oo, tingnan mo. Kuhang-kuha ang itsura ng suot mong damit at palda, hindi ba? Oo nga po, no? Hawig na hawig sa paldang gamit ko ngayon. Oo, at kung napapansin mo, wala pa itong buhok. Buhok mo na lang ang kulang. Biglang tumayo si Lola Diling at kinuha ang gunting sa mesa. Pumunta siya sa likuran at bigla na lamang ginupitan ang dulo ng aking buhok. Ay! Lola Daling! Bakit niyo po ginupitan ang buhok ko? Ay, konti lang naman to, Julia. Sapat lang para sa ginawa kong manika. Ho? Pasensya ka na kung binigla kita. Baka kasi kapag nagpaalam ako, hindi ka pumayag. Konti lang naman to. Sandali lang at ikakabit ko na. Kinabit niya sa manika ang bawat hibla ng buhok na nakuha niya sa akin, Miss Ligaya. Natakot ako. Hindi ako natuwa sa ginawa ni Lola Diling. Bukod pa ron, napansin kong nag-iiba ang mga ngiti niya. Ang mga mata niya ay parang matalim habang ginagawa ang manika. Gusto ko na lang sanang dumating si Carlo. Takot na takot ako. Sa simpleng kilos na yon ni Lola Diling, parang bigla akong nagsisi na hindi ako nakinig kay Carlo. Ito ba ang dahilan kung bakit niya ako pinagbabawalan? Hayan! Tingnan mo, Julia! Ang ganda-ganda ng manikang ito. Kamukhang-kamukha mo na!
Ngumisi si Lola Deling. Isang ngising lalong nagpatayo sa mga balahibo ko. Mula sa buhok, damit at palda. Kamukhang kamukha ko nga ang manika. Pero may kakaiba sa itsura nito. Nakakatakot. Para bang ginamit sa kulam sa mga pelikula. Uuwi na po ako, Lola Diling. Magagabi na po kasi. Mamaya na. Hintayin mo na lang si Carlo para maihatid ka niya. Sandali na lang yon. May pinuntahan lang sa saglit. Hindi ko na po siguro siya hihintayin, Lola. Kaya ko naman po mag-isa. Sige na po, paalam na. Nagmamadali akong tumayo, Miss Ligaya. Pero pagbukas ko ng pinto, nagulat ako. Si Mang Dante, tito ni Carlo, papasok na pala. Duguan ang kanyang damit. Pati yung may bandang bibig niya. Grabe ka naman kung magulat, Iha. Ako to yung bumili sa'yo nung isang araw. Tiyuhin ako ni Carlo. Anak ako niyang si Nanay Diling. Bakit naman kasi ganyan ang itsura mo, Dante? Sino ba naman ang hindi magugulat kapag duguan kang sumulpot? Ito ba, Inay? May nakaengkwentro lang akong gago. Nagkasuntukan. Bumawi lang ako. Ay, kahit kailan ka talaga, Dante. Basagulero ka. Sige ho, pasensya na. Pero kailangan ko na ho talagang umalis. Sige, Iha. Mag-iigat ka na lang, ha? Sige po. Isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Paggabi na. Kaya ang nasa isip ko ay bilisan ng paglalakad pa uwi. Pero bago ako tuluyang lumayo, hindi ko sinasadyang marinig ang pinag-uusapan nila Lola Diling at Mang Dante. Akala siguro nila ay nakaalis na ako. Inilapit ko ang tenga ko sa pinto. Bakit mo naman minamadaling umalis ang babaeng yun, Ma? Ayokong makahalata siya sa ginagawa natin dito. Sinubukan ko naman siyang pigilan pero ayaw talaga. At sino ba naman ang hindi matatakot sa pagbubukha mo? Hindi ka nag-iingat. Baka nahalata niyang dugo ng nabiktima mong tao yung nasa mukha mo. Pabilis ang tibok ng puso ko, Miss Ligaya. Gusto ko nang tumakbo. Pero pinilit kong pakinggan pa. May tamang oras para sa binabalak mo, Dante. Malapit na ang kapistahan. Darating siya. At doon natin gagawin. Julia? Carlo? Dumating si Carlo. At hindi ko na natapos pang pakinggan ang usapan. Inalok niya akong ihatid. Hindi na siya nakamotor kaya naglakad na lang kami papunta sa highway. Doon maliwanag na at marami ng sasakyan. Kaya ko na dito, Carlo. Bumalik ka na sa inyo. Ihahatid na kita hanggang sa bahay ninyo. Gusto kong makasiguro na ligtas kang makakauwi. Carlo, gusto mo ako, di ba? Ha? Oo. Ano ba to, Julia? Tungkol ba to sa sinabi ko kagabi? Hindi. Hindi lang yun ang nakikita ko. Gusto mo ako hindi lang bilang kaibigan. Mas higit pa rin, di ba? Julia, Sagutin mo ako. Gusto mo ako higit pa sa kaibigan, hindi ba? oo. Carlo, Gusto kita, Julia. Noon pa man, gusto na kita. Pero natatakot akong sabihin sa'yo. Naduduwag ako dahil baka hindi mo ko gusto. Baka ako lang nakakaramdam nito na mahal kita. kung mahal mo ako, magsasabi ka sa akin ng totoo. Julia, Carlo, anong sekreto meron ng baryo nyo?
Bigla na lang lumabas sa bibig ko ang mga katanungang yun. Alam kong hindi pa sapat ang mga narinig ko sa usapan ni Mang Dante at ni Lola Deling. At alam ko rin, hindi ako bibiguin ni Carlo. Magsasabi siya sa akin ng totoo. Dahil mahal niya ako. Ano bang pinagsasabi mo, Julia? Anong sekreto? Di ba noon, ayaw mo akong pumunta sa baryo nyo? Sabi mo delikado doon. Tapos kanina, yung mga narinig kong usapan ng tito mo at ni Lola Deling. Anong narinig mo? Ari, ang sakit ng tiyan ko. Julia? Anong nangyayari sa'yo? Carlo, ang sakit! Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko noon, Miss Ligaya. Parang may matalim na bagay na paulit-ulit na tumutusok sa tiyan ko. Sa sobrang sakit nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay na ako. Inaalagaan ni inay. Anak, Julia, gising ka na. Ay, Diyos ko, kinabahan ako sa iyo. Ano bang nangyari, ha? Buti na lang at kasama mo si Carlo. Buhat-buhat ka raw niyang inuwi. Hinimatay ka raw habang nag-uusap kayo. Ano bang nangyari, anak? Magpapa-ospital na ba tayo? Nay, ayos na po ako. Baka may nakain lang ako na hindi tinanggap ng tiyan ko kaya sumakit. At saka, Nay, wala naman po tayong perang pampa-ospital eh. Tama na po sa akin ang harapan. Nagawa mo pa talagang magbiro. Tita Julia, okay na po ba kayo? Remy, nandito ka? Oo, okay na ako. Iniwan siya ng ate mo dito. May seminar daw kasi silang mag-asawa sa Cebu. Hindi raw pwedeng isamang bata kaya dito muna magbabakasyon ng pamangkin mo. 1 linggo raw. Kahit 1 buwan o 1 taon pa yung bakasyon ay ayos lang. Ang cute-cute naman kasi ng pamangkin kong yan. Pagkagising ko, Miss Ligaya, hindi ko na maalala ang mga narinig ko sa usapan ni Mang Dante at Lola Deling. Pilit ko yung inaalala sa mga oras na yon, pero wala talaga. Ang tanging naaalala ko lang ay inihatid ako palabas ni Carlo hanggang sa sumakit ng matindi ang tiyan ko. Siya nga pala, pinapasabi ni Carlo, baka makalimutan mo. Birthday niya daw bukas. Pumunta kayo na Remy sa bahay nila para makapamasyal naman ang bata. Sige po, Nay. Miss Ligaya, hanggang sa pagtulog ko iniisip ko pa rin yung nangyari. Alam kong meron akong nalaman. Nasa dulo lang yun ng dila ko pero hindi ko masabi. Hanggang sa madaling araw, nagising ako sa lakas ng kahol ng aso. Unang beses kong marinig ang aso namin na umaatungan lang ganon. Dahan-dahan akong bumaba sa kama. Isinuot ang tsinelas at lumabas ng bahay. Sino ka? Humarap ka! Sino ka? May isang babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok. May dalang tungkod. Paulit-ulit ko siyang sinigawan. Humarap ka! Magpakilala ka! Ha? Lola Deling? Julia! Bakit ganyan ang mukha niyo? Isa kayong mangkukulam? Nakakatakot ang mukha niya, Miss Ligaya. Mahaba ang tenga, pati ilong. Nag-iba rin ang hugis ng mukha niya. Ang mga kuko niya, matutulis. Gusto kong tumakbo papasok ng bahay pero hindi ko maihakbang kahit ang isang paa ko. Sina Inay at Remy ay mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Na kahit anong sigaw ko, hindi nila ako marinig. Nay!
Nay, tulungan niyo po ako! Nay! Hulya, huwag ka nang sumubok pang gumalaw. Hindi ka na makakahakbang pabalik sa bahay mo. Dahil hawak ko na ang buhay mo. Ang Monica! Hawak-hawak niya Miss Ligaya ang manikang ginawa niya na may hibla ng buhok ko. May inilabas siyang karayom at itinusok sa manikang yun. O ano? Kaya pa ba, Hulya? Lola, kaya pa ba? Tama na! Mas masakit pa riyan ang mararamdaman mo kung patuloy kang mangingialam, Hulya. Ano? Inihipan niya ang manika at bigla ko naalala ang mga napag-usapan nila ni Mang Dante. Doon ko napagtanto. Napapasailalim na ako sa kapangyarihan ng isang mangkukulam. Kaya biglang sumakit ang tiyan ko dahil sa ginawa ni Lola Deling. Ang manika na may hibla ng buhok ko, ginamit niya para kontrolin ako. Mga hayop kayo! Mga walang awa! Bakit niyo ginagawa sa akin to? Wala ka nang magagawa, Hulya. Kontrolado ko na ang buhay mo. Huwag na huwag kang magsusumbong kahit kanino. Dahil buhay mo, pati buhay ng pamangkin mo at nanay mo, nakasalalay dito. Kung galit ka sa akin, wag mo na silang idamay! Wala naman akong galit sa'yo. Kung ganoon, bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil inihahanda kita sa isang pabiging. Mabiging? Oo. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil ikaw ang bisita sa mahalagang araw na yon. Bawat kilos mo, bawat hininga mo, nalalaman ko na, Hulya. Susunod ka lamang sa akin kung ayaw mong mapahamak ang mga mahal mo sa buhay. Diyos ko! Kung magmamatigas ka, maaaring unahin ko ang nanay mo. Wag! Wag mong sasaktan ang nanay ko! Susundin mo na ang mga sasabihin ko. Hindi ba? Oo. Oo. Mabuti. Dahil kung hindi, ganito ang mangyayari sa kanila. Itinapon niya sa harapan ko ang pugot na ulo ng alaga naming aso. At pagkatapos ay bigla na lamang nawala sa dilim si Lola Deling. Totoo pala, Miss Ligaya. Totoo pala ang mangkukulam. Itinapon ko sa malayong lugar ang katawan at ulo ng aso namin. Dahil baka kapag nakita yun ni inay, bigla siyang matakot at magtanong pa ng kung ano. Kailangan kong ilihim ang mga nalaman ko, Miss Ligaya. Dahil buhay ni na inay ang nakataya rito. Bumalik ako sa higaan. Gusto kong isipin na isa lamang yung panaginip. Pero hindi. Totoo ang naramdaman kong sakit. Totoo ang nakita ko. Isang mangkukulam. Dak, Hulya! Gising na, tanghali na. Nay, Hindi pa ba maayos ang pakiramdam mo? Tinanghali ka na ng gising. okay na po, Nay. Mabuti naman. Ay siya nga pala anak. Kanina ko pa hinahanap si Bantay. Pakakainin ko na sana kaso hindi siya pumaparito kahit tawagin ko. Baka po, Nay, nandun lang sa kapitbahay natin. Di ba may laging pinupuntahang kalarong aso yun? Ay sa bagay oo nga. Ilalagay ko na lang dito ang pagkain. Para kung sakaling dumating siya kakain na lang. Opo. Nay, Ano yun anak? wala ho ba kayong narinig kaninang madaling araw? Anong klaseng tunog ba yung sinasabi mo? Wala po. Wala po, Nay. O siya,
Sige na't paliliguan ko na si Remy. Di ba dadalo kayo ngayon sa birthday ni Carlo? Opo, Nay. Remy, halika na apo. Maliligo na tayo. Napakabigat ang nararamdaman ko, Miss Ligaya, sa mga oras na yun. Bigat sa pakiramdam na hindi ko masabi kay inay ang pinagdaraanan ko. Yung takot na kayang patayin ng isang mangkukulam si inay at ang walang kamuang-muang kong pamangkin. Yun ang pumipigil sa akin. Kapag naman nagsumbong ako sa pulis, baka pagtawanan lang nila ako at hindi paniwalaan. Para akong walang sariling desisyon nun. Para akong isang puppet. Parang magiging sunod-sunuran na lang ako sa isang mangkukulam. Tara na kayo. Tricycle lang gamit mo ah. Oo. Hindi kasi tayo kasya dun sa motor ko at mas safe na rin to. May bata pa tayong kasama. Kilala mo na pala si Remy. Oo. Naglaro na nga kami kagabi eh. Di ba, Remy? Opo. Marami din po bang bata doon? Oo, meron din. Carlo, Mm, happy birthday. salamat. Tara na, naghihintay na sila sa atin doon. Nang pumasok na kami papunta sa baryo ni na Carlo, halos lahat ng tao ay nakatingin sa akin, pati na sa pamangkin ko. Pagkarating namin sa bahay nila, naglalakad din papunta kina Carlo ang mga tao sa paligid. Carlo, lahat ba sila imbitado sa karawan mo? Hindi naman ako nangungumbida pero dito kasi sa lugar namin kapag may okasyon, kaarawan o kahit ano pa man yan, automatic na silang pumupunta sa bahay kung sino man ang may handaan. Ganun ba? Bakit? Wala. Pero mamaya pagkatapos namin kumain ng pamangkin ko, uwi na kami kaagad ha. Ba't ka naman kasi palagi nagmamadaling umalis, ha, Julia? Lola Deling, Hindi mo man lang ba mapagbibigyan ng apo ko? Kaarawan naman ni Carlo. O kahit ako na lang. Sana'y pagbigyan mo akong manatili kayo kahit mamayang gabi. Lola Deling, Ayos lang ba, Julia? O baka naman talaga ayaw mo kaming kasalamuha? gusto po Lola Deling. Kung ganon, tara na. Pasok na tayo sa loob. Napaoo na lang ako sa sinabi ni Lola Deling. Ayokong humindi dahil hindi lang naman ako ang mapapahamak, Miss Ligaya. Kasama ko ang pamangkin ko. Sabi ko sa sarili ko, pakikisamahan ko sila ngayong araw. At tutuklasin ko pa ang mga sikreto sa baryong ito. Ba't ba nakatingin ka lang sa labas, ha? Kumain ka na, Julia. Pinagmamasdan ko lang ang pamangkin ko, Carlo. Baka kasi mawala siya sa paningin ko. Hindi naman yun mawawala si Remy. Tingnan mo. Tuwang-tuwa nga sa mga kalaro. At yak, mamaya, magugutom din yan. Kaya ikaw, kumain ka na muna. Mamaya na, Carlo. Sabay na lang kami ng pamangkin ko. Mukhang ayaw mo yata ng pagkain niluto ko, Julia. Si Lola naganda ng lahat ng yan. Tingnan mo, Lao. Ayaw kumain. Sige na, Julia. Kumain ka na. Opo. Lahat ng itinuturong pagkain sa akin ni Lola Deling, hindi ko matanggihan. Dahil sa takot kong magalit siya at gawin ng mga banta sa akin. Lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Pati na rin sa pamangkin kong si Remy. Lumipas ang mga oras. Mag-aalasing ko na ng hapon. Nakaidlip si Remy sa may upuan ni na Carlo. Ang mga tao naman ay nagsipag-alisa na para bang may iisa lamang silang patutunguhan. Sina Lola Deling at Mang Dante ay nagpaalam na rin sa amin. Pareho silang nakasuot ng itim na damit at may hawak na itim na kandila. Tinanong ko sila kung saan sila pupunta. Ang sagot sa akin ay, Mayroon lamang kaming pupuntahang pagtitipon, Julia. Sige po.
Maiwan na namin kayo. Halika na, Dante. Nakahinga ako ng maayos nang makaalis na sila, Miss Ligaya. At doon na rin ako nakakuha ng tiyempo para magtanong ulit kay Carlo. Carlo, Ramdam ko ang takot mo, Julia. Alam kong marami kang gustong itanong at sabihin sa akin. Gaya ng sinabi mo kahapon. Oo, Julia. Mahal kita. Kaya magsasabi ako ng totoo. Carlo, sabihin mo sa akin ang lahat. Totoo ba yun? Totoo bang mangkukulam si Lola Deling? At si Mang Dante? May nabiktima siyang tao, hindi ba? Carlo, totoo bang mga yun? Hindi lang ba ako nananaginip? Oo. Carlo, Diyos ko. Totoong nanganganib kami. Kapag hindi ako nag-iingat, buhay ng pamilya kong kukunin ng lola mo. Halika dito. May ipapakita ko sa'yo. Dinala ako ni Carlo sa kwarto ng lola niya. At doon ipinakita niya sa akin ang iba't ibang manika na may mga turok ng karayo. At napahinto na lamang ako nang makita ko ang manikang para sa akin. Diyos ko. Ito yun. Ito yung manikang ginawa para sa akin ng lola mo. Marami nang nabiktima ang lola ko. Hindi lang siya. Lahat ng tao sa baryong to ay bahagi ng isang kulto ng mga mangkukulam at aswang. Ang mga nababalitang natatagpo ang bangkay. Kagagawan nyo ng baryo namin. Pero bakit hindi mo sila pinipigilan, Carlo? Bakit na? Isa ka rin ba sa kanila? Isa ka rin bang aswang? Iba ako sa kanila, Julia. Hindi ako kagaya ng aswang na kumakain ng lamang loob ng mga tao. Mas pinili kong mamuhay ng normal. Kahit ang hirap-hirap na. Carlo, Ilang beses ko na silang pinakiusapan. Pero hindi sila nakikinig sa akin. Yung mga manikang nakikita mo, maliban sa'yo, lahat sila ay patay na. Diyos ko. Carlo, pakiusap. Ayoko pang mamatay. Please, tulungan mo ako. Hindi mo lang napapansin. Pero gumagawa na ako ng paraan para tulungan ka, Julia. Pero napapasailalim ka na sa kapangyarihan ng kulam. At yun ang hindi ko kayang banggain. Malalakas sila, Julia. Kapag nilabanan ko sila, tiyak pati ako mamamatay. Kapag nakita nilang pinagtatanggol ko ang isang normal na tao, ako ang uunahin nila. Pwede natin tong ipaalam sa mga pulis, sa mga otoridad, kay Kap. Sabihin natin, maraming makakatulong sa atin, Carlo. Maaari pa natin silang pigilan sa mga gagawin nila. Wala rin silang magagawa, Julia. Wala na tayong magagawa. Kontrolado na nila ang buhay mo. Duwag ka ba? Julia, Kung mahal mo ako, gagawa ka ng paraan para mailigtas ako. Mahal ko ang buhay ko, Carlo. Mahal ko ang pamilya ko. Biglang bumukas ang pintuan at may pumasok na aswang. Hindi ako makagalaw sa takot. Napakapit na lang ako sa braso ni Carlo. Ito na ba ang katapusan ko? Ito na ba? Lumayo ka sa amin! Nakikiusap ako! Mang Rolly, nakikiusap po ako. Huwag niyong ituloy ang plano ninyo. Tumabi ka riyan, Carlo. Hayaan mong tikman ko ang sariwang babaeng yan. Kung magpupumilit ka, ako ang makakalaban mo, Mang Rolly. Kakalabanin mo ang kauri mong aswang, ha, Carlo? Kung kinakailangan, bakit hindi? Isa kang hangal. Kalapas na nga na sa grupo natin ang pagtataksil ng isang tulad mo.
O baka naman, ayaw mo lang kaming hatihan sa sariwang babae niya na, Carlo. Diyos ko. Sige na, patikim kahit isang kagat lang. Walang makakalam, Carlo. Tayo lang to. Isang hakbang mo pa, Mang Rolly. Puputulin ko yung ulo mo! Ikaw? Kaya mong pumatay ng tao? Ha! Alam kong tuwag ka, Carlo. Hindi mo ako kayang patayin! Kinuha ni Carlo ang kutsilyo na nasa mesa. At nang tangkang sumugod ang aswang, agad niya itong sinaksak sa tagiliran. Traidor ka! Isa kang traidor, Carlo! Ngayon, sinong tuwag sa atin, Mang Rolly? Hindi ako magdadalawang isip na puruhan ka sa susunod mo pang pag-atake! Tita! Diyos ko. Remy! Kaya pala ayaw mong ibigay sa akin ang babae yan. Dahil pala ikaw ang may gustong sumbulo, Carlo, ha? Isang solidong saksakang ibinigay ni Carlo sa aswang, pero hindi pa rin sapat para mapatay ito. Hindi pa tayo tapos, Carlo. At ikaw, babae ka. Matitikman rin kita. Umalis ang aswang sa bahay na Carlo at nag-iwan ng banta. Binuhat ko si Remy at nagmamadaling lumabas mula sa baryong yun. Julia, ihatid ko na lang kayo ng tricycle. Delikado pa para sa inyo ang maglakad. Gabi na, Julia. Pag-alagalan ng mga aswang. Hindi. Ayos lang kami, Carlo. Mas lalo kaming mapapahamak kung may aswang nakasama, katulad mo. Bakit? Sinaktan ko ba kayo? Nilapa ko ba kayo? Hindi. Pero baka magawa mo rin yun sa amin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ako tulad nila. Iba ako sa kanila. Hindi ako nananakit ng tao. Paano kung totoo ang sinasabi ng aswang na yon? Na baka gusto mo lang kaming solohin at lapain. Kaya mo kami ipinagtatanggol. Hindi yun totoo. Sa ngayon, hindi. Pero paano mamaya? Paano bukas? Sa mga susunod na araw? Hindi ka ba matatakam sa amin? Hindi mo ba kami sasaktan? Kami ng pamilya ko, ha, Carlo? Julia, Please lang, Carlo. Ngayon lang. Lumayo ka muna sa amin. Lumayo ka! Julia! Julia! Diretso lang ang paglalakad naming magtita, Miss Ligaya. Madilim, tahimik, pawang kuliglig lang ang maririnig. Hanggang sa mapagod sa paglalakad si Remy at tumigil kami saglit. Doon ko nakita ang grupo ng mga aswang at mangkukulam. Sabay-sabay silang nagsalita. Parang isang ritual. Remy, dito ka lang muna, ha? Opo, tita. Huwag na huwag kang lalapit sa akin, ha? Dito ka lang. Titingnan ko lang kung anong meron doon. Sige po. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila, Miss Ligaya. At doon ko nakita ang ritual na ginagawa nila. Nakapalibot sila sa isang malaking hukay na may apoy. Sabay-sabay na nagsasalita. At merong inihahagis na parang hayop. Pero nang nilapitan ko pa, ay hindi pala hayop ang itinatapon nila sa hukay na may apoy. Napaatras ako ng dahan-dahan, Miss Ligaya, para balikan ang pamangking kong si Remy. Pero Remy, halika nga. Umalis na tayo. Oh. Remy? Nasaan siya? Nandito siya sa akin. Lola, dali! Maimbing ang pagkakatulog niya, Julia. Ay, Diyos ko. Wag.
Huwag niyo po siyang sasaktan. Huwag niyong sasaktan ng pamangkin ko. Pangako, hindi ko ipagsasabi sa ibang nakita ko. Pakiusap. Paalisin niyo na lang po kami dito. Aalis kayo? Paano kung hindi ka na bumalik? Importante pa naman ang araw ng fiesta. Dahil kabilugan nyo ng buwan. Babalik po ako, Lola Diling. Pangako. Babalik po ako. Hindi ako naniniwala. Nakikiusap po ako. Pakiusap. Huwag po ang pamangkin ko. Sa akin muna itong si Remy. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Pangako, hindi ko siya sasaktan. Malilibang siya sa mga kalaro niya dito sa baryo. Diyos ko. At kung iniisip mo naman ang nanay mo na baka hanapin to, ako na rin ang bahala sa kanya. Hindi niya mamamalayan na wala sa bahay niyo ang pamangkin mo. Kaya bumalik ka, ha? Pag hindi ka bumalik, papatayin ko ito! Umiiyak akong papauwi sa amin, Miss Ligaya. Hindi ko alam ang ipapaliwanag ko sa inay sa nangyari kay Remy. Hindi ko rin naisip na aabot sa ganitong kasama ang gagawin niya sa akin. Nagtinda lang naman ako ng kakanin, Miss Ligaya. Pero bakit pa sakit ang nakuha kong benta sa baryong yon? O anak, butit nandito ka na. Nay, patawad po. Bakit ka humihingi ng tawad dyan? Halika na nga dito. Kanina ka pa namin hinihintay ni Remy. Ho? Si Remy? Oo. Hayo na nga at nakatulog na. Pinapakain ko. Busog pa naman daw. Ang bagal mo daw sa paglalakad kaya nauna na siya sa'yo. Sigurado ho kayo, Nay? Diyos ko. Nagulat ako sa nakita ko, Miss Ligaya. Isang kapirasong sanga ng kahoy ang itinuturo ng inay. Na siyang sinasabi niyang si Remy daw. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang gulat na gulat ka dyan? Dito na muna matutulog sa tabi mo si Remy, ha? Sige po, Nay. Umihip ang malakas na hangin at tumingin ako sa may bintana. Naroon sa labas, nakatitig sa akin ang mangkukulam na si Lola Diling na parang nagpapaalala na wala na akong magagawa at kailangan na lamang akong sumabay sa agos ng gusto niya. Pagkagising ko kinaumagahan, Miss Ligaya, ay nasa upuan na ang kapirasong kahoy na inaakala ng inay na si Remy. Sinusubuan niya ito ng pagkain at kinakausap. Ulya anak, gising ka na pala. Kumuha ka na lang ng makakain dyan sa mesa at sinusubuan ko pa itong si Remy. Sige, Nay. Nay, Ano yon? di ba po marunong naman ang sumubo ng sarili niyang pagkain si Remy? Hayaan niyo na lang po siya sa plato niya. Ewan ko nga rito sa batang nito at nagpapasubo. Baka naglalambing lang. Tingnan mo nga at panayang tango ng batang nito. Tay, Wala akong marinig na sumasagot ang kapirasong kahoy na yun kay inay. At ang mga sinusubo niyang pagkain ay nahuhulog lamang yun sa sahig. Napakalakas ng kapangyarihan ng kulam ni Lola Diling na nagawa niyang linlangin ng inay gamit lamang ang kapirasong kahoy. Alam kong may banta sa mga buhay namin, Miss Ligaya. Walang dapat makaalam. Yun ang paulit-ulit kong binabanggit sa sarili ko. walang dapat makaalam. Walang dapat makaalam. Hulya! Si Carlo, iiwasan ko siya. Hulya, sandali. Hindi kita sasaktan. Gusto lang kita makausap. Pwede ba? Huwag mo na akong kausapin.
Nagmamadali ako, Carlo. Kailangan ko mapaubos ang paninda ko. Please, Julia. Kahit ilang minuto lang. Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo, Carlo. Kung gusto mong irespeto pa kita bilang kaibigan, bigyan mo rin ng katahimikan ng buhay ko. Tungkol ito kay Remy. Napatigil ako sa paglalakad, Miss Ligaya. Gusto kong marinig mula kay Carlo kung kumusta na si Remy. Kung kumakain ba ng maayos. Hindi ba siya sinasaktan roon? Maraming katanungan ang sumasagi sa isip ko noon. Dahil sa sobrang pag-aalala ko sa pamangkin ko, Miss Ligaya. Kumusta siya? Kumusta si Remy? Sumagot ka! Kumusta si Remy? Maayos ang kalagayan niya doon, Julia. Lagi akong nakabantay sa kanya. Hindi mo malang ba napakiusapan ng lola mo na huwag nang idamay pa ditong bata? Di ba ako lang naman ang kailangan? Ako lang, Carlo. Pinuprotektahan ko siya, Julia. Si Remy, ang kawawa kong pamangkin. May pinaplano si Lola Diling at ang lahat ng taga-baryo. Ano yun? Kapag hindi ka raw pumunta sa araw ng fiesta, pamangkin mo raw ang ipapalit nila sa'yo. Diyos ko. Carlo, please. Sabihin mo sa kanila na pupunta ako. At kung ano man ang kahihinat na ng lahat, tatanggapin ko. Please, Carlo. Huwag yung sasaktan ng pamangkin ko. May pinaplano rin ako, Julia. Para sa kabutihan ng lahat. At sana, kapag nangyari yon, mapatawad mo na ako. Carlo. Siya nga pala, Julia. Natatandaan mo ba yung aswang na sumugod sa atin? Si Mang Rolly. Oo. Anong tungkol doon? Ipinaabot niya sa konseho ng mga mangkukulam at aswang ang pagtatanggol ko sa iyo. Pinarusahan ako. Carlo. Lalo pat pagkatapos niyang makasumbong, ay nalagutan siya ng hininga. Napuruhan ko siya. Diyos ko. Galit na galit ang pamilya ni Mang Rolly sa akin. Lalo na sa iyo. Kaya magdoble ingat ka, Julia. Habang wala ako sa tabi mo, ako nang bahalang magprotekta sa pamangkin mo. Napakahirap magplano ng gagawin, Miss Ligaya. Maaaring mapahamak ang pamangkin ko. Ako o kaya na may kaming dalawa. Lumapit ako sa himpilan ng mga pulis. Pero tinawanan lamang nila ako. Hindi raw totoo ang mga aswang at mangkukulam. At lagi na raw silang nagagawi sa baring yun. Gawa-gawa lamang daw yun ng mga matatanda. Para matakot ang mga bata na hindi lumabas kapag gabi. Bumuhos pa lalo ang luha ko, Miss Ligaya. Dahil parang pakiramdam ko wala akong kakampi sa mga oras na yun. Pinapasa Diyos ko nilang ang lahat, Miss Ligaya. Habang papalapit na ang kafiestahan sa baryo ni na Carlo. Tumawag nga pala ang kapatid mo kanina. Kinukumusta ang pamangkin mo? Nakausap ho ba ni ate si Remy? Ayaw nga eh. Lagi lang nakatulog. Nandun sa kama mo. Mabuti pa't kausapin mo yung pamangkin mo. Pati rin ako, hindi rin kinakausap kanina pa. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Sige, matutulog na ako, anak. Bukas ng kafiestahan. Kailangan kong matulog ng maaga. Julia. Oh. Julia. Ang boses na yun. Dito. Dito sa labas. Lola Deling. Kumusta? Bukas na. Alam ko. At pupunta ako. Basta't ibalik niyo lang sa akin ang pamangkin ko. Marunong akong tumupad sa usapan, Julia. Walang mapapahamak kung pupunta ka. Meron lang ho akong isang tanong. Ano yun? Bakit ako? Anong kailangan niyo sa akin? Bakit ikaw? Dahil sariwa ka.
Walang bahid ng kasalanan. Mabango. Malaman. Yan ang katangian ng dapat ialay sa aming sinasamba. Wala kayong Diyos. Wala kayong sinasamba. Meron, Julia. Si Lucifer. Siya ang sinasamba namin. At kapag nakapag-alay kami ng sariwang katulad mo, madaragdagan ang kapangyarihan naming lahat. At wala nang makakapigil pa sa pagsakop namin sa mga karatig lugar. Diyos ko. Mga demonyo kayo. Tama ka! Dahil walang puwang sa mundong ito ang kabutihan. Hindi mo ba napapansin ang mga nangyayari ngayon sa mundo? Patayan dito, patayan doon. Giyera dito, giyera doon. Yon ang gusto namin magyari. Yon ang dapat mangibabaw sa mundong ito. Julia, anak, Oh, Nay, nawala si Lola Deling. anong ginagawa mo dito sa labas? Pumasok ka na at magpahinga. Sige pa. Araw ng kafiestahan. Araw na ayaw kumilos ng katawan ko pero kailangan, sabi ng isipan ko. Hindi na ako nagpasundo pa kay Carlo. Naglakad ako, Miss Ligaya, bandang 3:00 ng hapon dahil gabi raw ang okasyon at kailangan pang mag-prepare para sa orasyon na gagawin. Habang naglalakad, nagdarasal ako ng maraming beses ng ama namin. Yun na lamang magiging proteksyon ko sa araw na yun. Sa di kalayuan, Miss Ligaya, may nakita akong isa pang naglalakad na babae. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong gagawin niya dito. Miss? Anong... Wag mo ko sasaktan. Wag. Uminahon ka. Hindi kita sasaktan. Anong ginagawa mo dito? Delikado sa lugar na to. Bumalik ka na sa inyo habang hindi pa sumasapit ang dilim. Pinapunta ako rito. Ano? Sino nagpapapunta rito sa'yo? Yung mangkukulam. Ano? Hindi lang pala ako, Miss Ligaya. Hindi lang ako ang iaalay sa araw na yon. Meron pa pala, si Dayan. Bata pa ito, 17 anyos. Nagawi lang daw siya sa baring yon para magtinda at pinapasok siya ng mangkukulam sa bahay nila. Ginawan rin siya ng manika, kagaya ng ginawa sa akin ng mangkukulam na si Lola Deling. Natatakot po ako, ate. Ayoko pa pong mamatay. Binantaan po ako ng mangkukulam na kapag hindi raw po ako pumunta, papatayin niya ang pamilya ko. Ligtas lang yung makakalabas dito. May tutulong sa atin. May kaibigan ako ron at pinangahawakan ko yung sinabi niya sa akin. At ikaw, kapag may pagkakataon na tumakas, tumakbo ka kaagad. Opo, ate. Kailangan nating lakasan ang loob nating dalawa. May naghihintay din sa akin sa labas ng baryong to. Ang pamilya ko. At kaya rin ako napilitang bumalik dito. Dahil hinostage ng mangkukulam ang pamangkin ko. Hindi naman po nila tayo papatayin, di ba? Makakaalis tayo rito ng buhay, ate. Iaalay tayo ng mga mangkukulam at aswang sa demonyo. Ano? Tumingin ka sa akin, Dayan. Lakas ng loob ang kailangan natin ngayon. Kapag mahina ka, matatalo tayo. Kailangan nating magtulungan. Hindi lang para sa ating dalawa, pero para rin sa pamilyang naghihintay sa atin. Opo, ate. Tara na. Kailangan na nating magpatuloy sa paglalakad para matapos ng lahat ng to. Natanaw ko na, Miss Ligaya, ang mga residente ng baryong yun. Lahat nakaitim. Mapabata man o matanda. Nakatingin ang lahat sa amin ni Dayan habang nanilisik ang mga mata. At ang ilan na may inilabas pa ang dila
na para bang gusto na kaming kainin ng buhay. Ilang sandali pa, pinapasok na kami ni Lola Diling sa bahay nila. At kinausap kaming dalawa ni Dayan. Salamat sa pagdalo sa kapistahan ng aming baryo. Natutuwa ako na tinupad niyo ang usapan natin. Ate, siya po yung magkukulam na tinutukoy ko. Gusto ko lamang ipaalam sa inyo na hawak ko na sa leeg ang buhay ng mga pamilya niyo. Ikaw, Julia, ang nanay mo. Ayaw mo naman yatang makitang lasog-lasog ang katawan niya. At ikaw naman, Dayan, ang kapatid mo. Gusto mo bang mapulot ang ulo niya sa kabilang lungsod? Huwag po! Huwag po! Nagikiusap po ako! Huwag niyo po sasaktan ang kapatid ko! Kung ganon, ayoko makarinig mamaya ng iyak o kung anumang sigaw na galing sa inyo. Opo. Susunod po ako. Carlo, ikaw na ang bahala dito. Huwag mo silang patatakasin. Sige na! Ipasok mo na sila sa kulungan na nakahanda para sa kanila. Opo. Pagkaalis ni Lola Diling kasama ang mga mangkukulam at aswang, kinaladkad kami ni na Carlo at Mang Dante papunta sa inihanda nilang kulungan. Ipinasok nila kami ron. Pumalag ako, Miss Ligaya, pero ang lakas-lakas ni Mang Dante. Dinuraan ko siya sa mukha para iparamdam sa kanya na wala siyang kwentang nilalang. Abat, bastos ka, ha? Diyan kayo nababagay na dalawa. May oras ka rin. Lahat ng ginagawa niyong kasamaan ay may hangganan. Walang hangganan, walang katapusan. Ang katotohanan dito, kayong mahihina. Kayo yung dapat na mawala. Kayo yung dapat na mamatay. Tito Dante, tama na. Ako nang bahala sa kanila. Carlo, natatandaan mo pa naman siguro ang napag-usapan ng konseho ng mga aswang at mangkukulam. Isa pang pagsuway mo. Hindi kami magdadalawang isip na kitlin ang buhay mo! Opo, Tito. Natatandaan ko po. Pero sige na po. Pumunta na kayo sa pagpupulong. Kaya ko na po silang bantayan dito. Umalis si Mang Dante papunta sa pagpupulong ng mga aswang at mangkukulam. Naiwan si Carlo upang mabantay sa amin. Tahimik siya. Akma ko na sana siyang kakausapin, pero inunahan ako ni Dayan. Kuya, baka naman pwede mo kami pakawalan dito ni Ate Julia. Maawa po kayo, pangako po hindi na po kami magtitinda dito. Hindi po namin kayo kagambalain. Hindi na po kami babalik dito, kuya. Huwag mo nang sayangin pang laway mo, Dayan. Hindi kanya pakikinggan. Mukhang kakampi na rin siya ng kadiliman. Magkakilala po kayo, Ate Julia? Oo. Siya yung sinasabi ko sana sa'yo na tutulong sa atin. Pero mukhang hindi na mangyayari yon. Mukhang kinalimutan niya ng pangako niya. Huwag ka munang maingay, Julia. Carlo. Naghahanap pa ako ng tiyempo. Lahat to nasa plano ko. Sabihin mo sa amin kung anong pinaplano mo. Una, hayaan natin silang gawin ang orasyon. Hanggang sa dalhin nila kayo doon sa pagpupulong. Doon ako gagawa ng ingay. Pero pwede naman tayong kumilos ngayon, di ba? Tatakas tayo kasama si Remy. Hawak nila si Remy, Julia. Dinala siya mismo ni Lola Diling sa pagtitipon. Dalawang buhay ang kailangan na ialay mamaya. Kayong dalawa. Diyos ko! Kapag hindi ka nila nakita doon, Julia, ang pamangkin mo ang ipapalit. Kaya uunti-untiin natin ang pagkilos. Isang maling hakbang natin. Kayong dalawa.
Pati ako. Baka lahat tayo mapahamak. Carlo, Bubuksan ko ang selda. Pero ikaw na muna, Julia, ang lalabas ko. ano? Pero, paano naman ako, kuya? Ayoko mabulok dito. Makakaligtas ka kung susundin mo ang sasabihin ko. Hindi kita kilala. Pero dahil iba ako sa kanila, tutulungan pa rin kita. Sige po, susunod po ako. Binuksan ni Carlo ang selda. Niabot niya ang kanyang kamay at dinala ako sa isang silid na kaming dalawa lang. Wala akong idea, Miss Ligaya, sa pinaplano niya. Hanggang sa bigkasin niya ang mga salitang, Patawarin mo sana ako, Julia. Bakit ka humingi ng tawad, Carlo? Alam kong hindi mo ako mapapatawad sa gagawin kong ito. Pero ito na lang natatanging paraan, Julia. Ano ba kasi yan, Carlo? hinubad ni Carlo ang kanyang mga damit at humakbang papalapit sa akin. Hinawakan niya ng pagkahigpit-higpit ang braso ko, Miss Ligaya. Sabay sinunggaban ako ng halikat. Patawarin mo ako, Julia. Ano ba? Julia, patawad. Ano ba, Carlo? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Wag! Kinuha ni Carlo ang pagkababae ko, Miss Ligaya. Pinilit niya ang sarili niya sa akin. Diring-diri ako sa sarili ko. Sukang-suka ako sa mga halik at pagyapos niya sa akin. Binaboy niya ako. Binaboy ako ni Carlo. Hayop ka! Hayop ka, Carlo! Patawarin mo ako, Julia. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Huwag mo akong hahawakan. Katulad ka rin nila. Isa ka rin halimaw. Binaboy mo ako. Binaboy mo ang pagkatao ko! Awang-awa ako sa sarili ko sa mga oras na yon, Miss Ligaya. Mas masahol pa pala siya sa mga mangkukulam at aswang na nakita ko. Sa amo ng mukha niya, magagawa niya pala akong pagsamantalahan. Gusto ko siyang sakalin. Gusto ko siyang patayin, Miss Ligaya. Bitiwan mo ako. Kaya ko ng sarili ko. Ate, ayos ka lang po ba? Yung hayop na yan. Akala ko kakampi natin siya. Nahiya naman si Lucifer sa kayupan mo. Maiintindihan mo rin ako, Julia, kung bakit ko yung nagawa. Uunawain ko na ginahasa mo ko. Ano? Kahit saan pang husgado tayo pumunta, hindi makatarungan ang ginawa mo sa akin. Julia, Kapag makalabas ako dito, pagbabayaran mo sa batas ang kayupan mo. Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa bilangguan. Carlo! Oras na! Dalhin na natin sila sa pagtitipon! Ate Julia! Sige! Lumapit kayo! Kinuha ko ang kapirasong matulis na kahoy at itinutok yon sa liig ko, Miss Ligaya. Desperado na ako nun. At ang iniisip ko lamang ay, ayoko nang pakinabangan nila ang buhay ko. Tanga ka ba? Sige! Patayin mo ang sarili mo. Nakakalimutan mo na ba na andyan pa ang pamangkin mo? Kapag pinatay mo ang sarili mo, yang kasama mo at ang pamangkin mo ang iaalay namin sa demonyo! Ang sama mo! Walang iya ka! Dalawa lang na alay ay sapat na. Pero sabi ng inay, mas mainam rin kung tatlo. Kaya ibig sabihin nito, wala na kayong pag-asa. Hindi na kami maawa sa'yo! Sa'yo! At sa pamangkin mo, wala makakalabas ang buhay rito. Kaya halina kayo, sumama na kayo, papunta sa pagtitipon! Hindi! Total,
Dahil sa mga sinabi mo, nawala na rin naman kaming pag-asa na makalupas dito. Papatayin ko na lang ang sarili ko at ang kasama ko! Anong... Napakabilis ng pangyayari, Miss Ligaya. Sinuntok niya ako sa aking tiyan at nabitawan ko ang matulis na kahoy. Nagagamitin ko sanang pagpatay sa aming dalawa ni Dayan. Sa lakas ng suntok, ay bumagsak ako. Pumilipit sa sakit at nawala ng malay. Pagkagising ko ay nakagapos na ang dalawa kong kamay. Ganon din si Dayan at ang pamangkin kong si Remy. Miss Ligaya, merong isang malaking hukay at napakalakas ng apoy. Ang mga aswang at mangkukulam naman ay patuloy lang sa kanilang orasyon. Marami sila. Sabay-sabay na nagsasalita. Awang-awa ako sa kalagayan ng pamangkin ko. Dahil makikita mo sa itsura niya, ang sobrang pagod dahil sa dinanas niyang pasakit sa mga mangkukulam at aswang. Si Dayan naman ay nagmamakaawa habang umiiyak. Nagbabaka sakaling pakinggan siya ng mga walang pusong nilalang. Please po, pag-aulan niyo na kami. Bata po ako, marami pa po ang pangarap sa buhay. Yung kapatid ko pong panganay, may sakit po yun ng polio. Ako lang po inaasahan niya na mag-asikaso sa kanya. Ang magpagkain, ang magpalit ng damit. Maawa na po kayo. Pakawalan niyo na po kami. Tama na, Dian. Kailangan na nating tanggapin ang kapalaran natin. Mukhang handa na ang lahat. Mga kasama, kailangan na natin gawin ang pinakahuling orasyon. Ang pag-aalay ng mga sariwa at berheng tao. Nang sa ganon, ay lalo pang lumakas ang ating kapangyarihan. Wag po! Wag po! Sandali! Carlo! Walang dapat pumigil sa orasyong ito! Wala ba kayong napapansin? Wala ba kayong naaamoy? Anong? Dante! Pumarito ka! Ano yun, ma? Hindi na berhen ang babaeng ito! Hindi na ito pwede ialay sa ating Panginoon! Oo nga! Lapastangan! Sino ang naglinlang sa atin? Alam nating lahat na pagkarating ng babaeng dito ay sariwa pa siya. Isang berhen! Pero bakit gayon ay... Sino ang may kagagawan dito? Ako! Carlo! Ikaw? Mahal ko siya! May nangyari sa aming dalawa. Isa kang traitor! Sinugod ni Lola Diling si Carlo. Hinawakan niya ito sa leeg at sa sobrang higpit ng pagkakasakal niya ay nahihirapan na si Carlo huminga. Kahit apo pa kita, hindi ko palalampasin ang pagtataksil mo sa lahi natin! Pakawalan niyo na siya! Yun ang kasunduan niyo sa demonyo, di ba? Kailangang malinis, kailangang berhen, kailangang walang bahid ng anumang sexual na gawain. Pakawalan niyo na siya! Doon ko lamang naunawaan, Miss Ligaya, kung bakit nagawang pagsamantalahan ako ni Carlo. Nagawa niya yun para hindi na ako mapabilang pa sa mga iaalay sa demonyo. Pero paano kami makakatakas? Marami sila. Mga uhaw na uhaw sa dugo at laman, Miss Ligaya. Mga naglalaway na aswang at mga nanlilisik ang mga mata ng mangkukulam. Paano? Paano kami makakaalis dito? Papatayin kita! Papatayin kita! Kung mamamatay man ako,
Sisiguraduhin kong lumaban ako hanggang dulo! Ano yung manikang hawak mo, Carlo? Nakita akong may binunot sa kanyang bulsa si Carlo, Miss Ligaya. Isang manika. At walang ano-ano'y tinusok niya yun ng karayong. Sige! Lumapit ka pa. Babaliin ko manikang ito! Paano mong nagawa yan? Alam kong darating ang araw na to. Kaya nag-isip na ako ng paraan na panlaban sa inyo. Hindi nyo lang namamalayan. Pero sa bawat hibla ng buhok na naiiwan sa suklay ninyo, iniipon ko yon. Anong? Kumuha ako ng manika at ikinabit ko ang lahat ng buhok ninyo. Kinuha ko ang libro ng orasyon ninyo para pag-aralan. Akala ko mabibigo ako. Pero ngayon, mas magaling na ako sa inyo! Ay, tigil mo ang pagtataksil mong ito, Carlo! Labag sa batas ng hukbo natin na kalabanin mo ang iyong lahi! Kayo ang pinuno ng hukbong ito. Kaya pag pinatay kita, lahat sila aalis na dito at maghahanap ng ibang lugar na pagtitirhan. Kailangan na ring matahimik ng baryong ito. Ibalik na natin sa mga tao ang katahimikan sa lugar na to! Hindi mo kayang patayin ang lola mo! Huwag mo kong susubukan. Kitang-kita ko ang nanlilisik na mga mata ni Carlo habang tinutusok niya ng karayom ang manika at ang mangkukulam na si Deling ay pumipilipit sa sakit. Ito na yung magandang plano ni Carlo na hindi ko pinaniwalaan. Itigil mo na yan! Itigil mo na yan! Tama na! Pakakawalan mo silang tatlo o papatayin kita! Sagot! Mukhang umaayon sa amin ang tadhana, Miss Ligaya. Pinakawalan kami ng mga mangkukulam at aswang. Karga-karga ko si Remy habang inaalalayan naman kami ni Carlo. Umalis na kayo rito at ayokong makitang muli ang mga pagmumukha nyo! Pero mama, kayang-kaya nating patayin ang mga yan sa dami nating to! Gusto mo rin ba akong mamatay, Dante? Tignan mo ang dalawang kamay ni Carlo. Ang isa'y may hawak na manika, ang isa na may patalim. Kapag nilusob natin sila, tiyak na puputulin ni Carlo ang ulo ng manikang yan at yun na rin ang aking katapusan! Tama ka! Kaya walang susunod sa amin dahil hindi ako magdadalawang isip na kitli ang buhay mo! Tara na, umalis na tayo rito. Sundan niyo lang ako. Sumama kami kay Carlo kahit na sobrang sama pa rin ang loob ko sa kanya. Wala akong mapagpipilian ng mga panahong yun dahil siya lang maaasahan namin para tuluyan na kaming makaligtas. Lalong-lalo na sa kamay ng mga halimaw niyang kamag-anak. Pagkalabas namin sa baring yun, tahimik lang si Carlo. Walang imik, habang ako ay yakap pa rin ng sarili. Hindi lang dahil sa ginaw, kundi pati na rin sa dinanas naming kababalaghan. Sandali. Dito na muna tayo. Ligtas na kayo rito. Julia, hanggang dito na lang siguro ako. Babalikan ko sila. Sisiguraduhin kong hindi na nila kayo magagambala pa kahit kailan. Sige na, tumuloy na kayo. Humingi kayo ng tulong. May mga tao na sa parting to. Carlo, Alam kong mahirap patawarin ang nagawa ko sa iyo. Alam ko may sugat akong iniwan. Pero sana, balang araw, kung hindi mo man ako mapatawad, kahit konting pag-unawa lang,
Naiintindihan ko kung bakit mo yun ginawa. Naiintindihan ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay mapapatawad kita. Julia, Hindi mo alam kung anong nawala sa akin nun. Hindi lang puri, Carlo. Kundi yung parte ng sarili ko na hindi na maibabalik pa. Kahit ginawa mo yun para iligtas ako, si Dayan at si Remy, hindi mo man lang ako tinanong. Kinuha mo ang desisyon na yon na para bang wala akong halaga. Julia, wala akong ibang iniisip kundi ang iligtas kayo. At para mailigtas mo kami, sinira mo ako. Kaya kung gusto mong mawala, gawin mo na. Lumayo ka. Kasi sa totoo lang, hindi ko na alam kung sino ka. At ayokong makita ka ulit. Patawad, Julia. Sa lahat. Hindi ko rin alam kung saan ang galing ang tapang ko, Miss Ligaya. Pero sa sandaling yon, pinili kong ipaglaban ang sarili ko. Hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa respeto sa sarili. Umalis si Carlo nang hindi lumilingon. Niyakap siya ni Dayan. Pero ni hindi ko man lang siya hinawakan. Hindi ako umiiyak. Galit ako sa kanya. At alam kong hindi ko siya makakalimutan. Lalo na sa mga ginawa niya sa akin. Miss Ligaya, pagkatapos noon hindi na kami ulit nagkita ni Carlo. Balita ko lumayo raw siya sa kabihasnan. At ako nagpatuloy ako sa buhay. Nang lumabas ang resulta, nalaman kong buntis ako. Oo, may iniwang baka si Carlo sa akin. Hindi ko ipinaalam ito kanino man. Tinanggap ko ang anak namin. At hindi ko yun ikinakahiya. Ang batang yun ay wala namang kasalanan. 2 buwan pa lang ang tiyan ko nang pumanaw si inay dahil sa pneumonia. At mula noon lumipat ako sa Quezon. Doon ko muling binuo ang sarili ko. May nakilala akong taong handang tanggapin ang buong ako. Kasama ang anak na hindi niya naman kadugo. At siya ang lalaking pinakasalan ko. Ang anak namin ni Carlo ay lumaki sa pag-aaruga at pagmamahal. Pero hindi ko kinalimutan ang pinagmulan niya. Mabuti na nga lang at wala siyang naman ng kahit na ano sa kanyang ama. Lalong-lalo na ang pagiging aswang nito. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos ng malaki. Sa mga listeners po natin dyan, kung sakaling mapili po ang kwento kong ito, may mga karanasan din ba kayo na hindi nyo maipaliwanag? Yung mga tipong kahit gusto nyo nang ikwento, ay natatakot kayong walang maniniwala. Kung meron po kayo, huwag kayong mahiyang i-share sa comment section ng inyong karanasan. Babasahin ko po yan isa-isa. Maganda rin pong malaman na hindi lang pala ako ang nakaranas ng ganitong klaseng kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.